10 ipon tips para sa mga OFW. Mag-set ng fixed savings bawat sweldo. Halimbawa, ang salary mo is 50,000 pesos, so dapat meron kang automatic savings na 5,000 per month. So 5,000 times 12 months, that is 60,000 per year. Remember, isave muna bago gumastos. Magkaroon ng separate OFW savings account. Halimbawa, ang savings mo is 5,000 per month. So, wag gamitin ng account para sa regular expenses. Ang goal is for hindi madaling maggalaw ang ipon. Mag-set ng monthly family budget. For example, ang padala sa pamilya ay 25,000. So, dapat is fixed amount lang. Kung may extra request, no, wag agad dagdagan kung hindi naman emergency. Magkaroon ng bahay fund. Kung goal mong magkaroon ng o magpagawa ng bahay, so dapat meron ka nito guys, no? So, 3,000 per month, for example, 3,000 times 12 months, so meron kang 36,000 per year. Remember, hiwalay ito sa iyong emergency fund. Unahin ang emergency fund. Halimbawa, no, 3,000 per month at ang goal mo is 30,000 pesos. So, 3,000 times 10 months, that is 30,000 pesos para hindi kailangan mangutang kapag may emergency. Magkaroon ng pasalubong budget. Remember, hindi kailangan pigilan ang sarili sa lahat. Halimbawa, may pasalubong kang budget 2,000 per month. Kapag hindi nagamit, no, isave ang natira at may budget para sa saya, kaya hindi nauuwi sa overspending. Iwasan ang lifestyle inflation. Halimbawa, ang dating monthly expenses mo is 30,000 pesos, so naging 35,000 na, no? So dahil tumaas ang income, wag agad dagdagan ang lahat ng gastos. So kung may additional 5,000, pwedeng gawing 3,000 savings at 2,000 yun yung additional for the family needs. Limitahan ang online shopping. Let's say, ang dating online shopping mo is 3,000 per month. Ang magiging new budget mo is 1,000 pesos per month. So, ngayon, meron kang tipid na 2,000 pesos per month. Ang 2,000 na natipid ay pwedeng idagdag mo sa savings. Mag-ipon para sa pag-uwi at paghahanap buhay. So, remember, wag isiping habang buhay na OFW ka at OFW ka forever. Halimbawa, no, mag-iipon ka ng 5,000 per month, which is the Return to Philippines Fund, no? Pambili ng equipment, small business capital, or pang transition fund. Remember, ang goal ay may pera kang gagamitin kapag panahon ng uuwi ka ng Pilipinas. Magkaroon ng clear financial goal. Wag lang mag-iipon ako. So, ang gawin, mag-iipon ako ng 120,000 para sa emergency fund. For example, 10,000 per month. So, times 12, no, that is 120,000 pesos. Kapag specific ang goal, mas madaling sundan.